Hey guys, what's up? My name is Sean. Today, tara, pag-usapan natin itong bangayan. Nagsalpukan na naman po si Ma'am Eden ng Net25 at si Auntie Claire. No, dito, malinaw na malinaw sa sigat pa ng araw ang pagiging fake news peddler ni Yusek Claire Castro. So, may dalawa po tayong ipagdidikit ng mga videos para mapatunayan po natin kung ano po ang ating sinasabi. Ang akala ko, base nga sa sinasabi ng ng PCO, they are against fake news peddling. Pero dito, malinaw na nangunguna talaga sa pagpe-fake news itong si Yusek Claire Castro. 'Di ba? Imagine mo kaya nga hindi na nakakagulat sinabi ni VP Sara sa kanya, garbage in and garbage out. 'Di ba? Pakinggan muna natin 'tong tanong ni Miss Eden kay Claire Castro. No? Palakayin natin guys para mas ma-appreciate ninyo. Okay na ba yan? Yan. Para makita natin kung gaano nakakahiya itong si Yusek Castro. Bakit ganito? Pag baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo? Hindi natin na-run kagad yung pero ito na. Yun na po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 piso nga pag baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi nyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Nakita na panood po sa Hindi po yan. Para napaka-stupid naman ang pagtatanong nito ni Auntie Claire, no? Sa vlog po ba? Sa vlog ka lang naman nagsasalita maliban dyan sa press briefing. Diba? Pakinggan natin yung sinabi dito ni Pakinggan natin yung sinabi dito ni PRRD. The current quota system in importing rice, we need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Okay, so malinaw na malinaw yung sinabi ni PRRD dito sa kanyang SONA, i-reduce up to 7 pesos. Hindi niya sinabi na 7 pesos per kilo. Diba? Balik tayo. Per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today, pesos. Oh. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay Tang-inang yan. Malinaw na malinaw. Gusto daw ni PRRD ang 7 pesos per kilo na sinabi ni Claire Castro, isang abogada at isang Yusek, tagapagpasalita ng Kayo, galit kayo sa fake news. Pero bakit nanggagaling din sa inyo mga fake news? 'Di ba? Pwede ka bang kasuhan ng PNP? Hindi ka naman immune Malinaw na malinaw, may source, meron ka pang pinakitang video. Ang layo naman ng sinabi ni PRRD na 7 pesos reduction. Hindi niya sinabing 7 pesos per kilo. Wala pang presidente na mangangako na 7 pesos kahit nga si Bongbong Marcos
hindi niya yan kayang ipangako. How much more ang isang matuwid na taong gaya ni PRRD mangangako ng 7 pesos per kilo? Mangyari ha. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Ayan, paulit-ulit niyan sinabi, hindi ba? Yan, 2 years ha. 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas ha. Nangako ba si PRRD ng 7 pesos na kilo ng bigas? Ito dapat si Castro dapat madisbar eh. 'Di ba? Yan ba ipagmamalaki mo sa mga anak mo? Naging yusek ka pero propagandista ka? Fake news peddler ka? Meron ka pang source ha? Pinakita mo pa yung video. Because of the rice certification law. Okay. Oh, balikan natin to si Ito si Ma'am Eden. Ata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Malamang hindi parang- sa press briefing dahil wala kang ginawa. After mo dyan, pupunta ka sa vlog mo, magbablog ka. 'Di ba? You're talking na pinapakita niyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun Yeah, pahayag ng definitely Pangulo. hindi yung pahayag ng Pangulo. Bakit? Lahat ba ng sinasabi mo dyan, pahayag ng Pangulo? O, bakit natin ito sinasabi ito ngayon? Ito, pakita natin ha. Meron isang post si Secretary Vince Dizon. Okay? Pakita natin. Ano sabi ni Secretary Vince Dizon dito? People do not feel safe on our streets. That is the reality, the sad reality, and I've been directed by the President to act and fix it. Ngayon, kung babalikan natin yung sinasabi ni Yusek about sa kanyang crime rate, no? Ito definitely ang pinag-uusapan dito, yung mga nangyayari sa kalsada. But even that very part, ina-acknowledge ni Bangag Jr. na hindi na nga safe sa kalsada. Yung mga aksidente ba, hindi mo yan i-consider as crime rate? Di ba? Mismo yung presidente na nagsasabi at ina-acknowledge niyang hindi na nga safe sa mga kalsada. Pero iba yung sinasabi ni Yusek Castro. Di ba? Oh, balikan natin. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Nakakatawa to. Nakakatawa to si Claire Castro. No? Palibasa hindi niya masagot, yan na lang yung excuse niya. Pero, yung mga tinatopic mo dyan, gagamitin mo sa vlog mo. Diba? Hindi ko naman nila lahat. But definitely, maraming pinag-uusapan sa mga press briefing na may follow-through ka sa mga vlogs mo. Ngayon, pina-fact check ka ng isang reporter na si Miss Eden, yan ang irarason mo. Tandaan mo, Auntie Claire, kahit na ikaw ay nagva-vlog, nire-represent mo pa rin ang Malacanang. So you have to act accordingly. So kung anong sinasabi mo sa mga vlogs mo, ha? Pagkakatandaan mong mabuti. Pagkakatandaan mong mabutan. Kung ano man yung mga sinasabi mo sa vlogs mo, pwede mag-backfire sa'yo. Dahil kinikilala ka pa rin as undersecretary kahit nagbo-vlog ka. Mas worse pa nga, dahil ikaw ay isang abogado. 'Di ba? Hindi ba in violation ng CPRA mo yung pagpapakalat mo ng maling impormasyon? 'Di ba? Hindi ka ba natatakot na mawalan ka ng lisensya sa pagiging abogado mo? Sa pagiging propagandista mo? Tapos ngayon wala kang masagot kay Miss Eden
Kaya yun yung sasabihin mo. Diba? Hindi po, nabanggit ko Salamat lang po. po yung vlog, Yusek, ano po, para lang po hindi Miss Eden, malito. pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ano ng Pangulo na medyo iba yung Opo, Miss nababanggit nila. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Talaga ba? Bakit di mo na nasagutin? Hirap na hirap ka bang sagutin? O talaga wala ka may isagot doon? Yung sa Castro. Let's move on. Kita mo tong content ko, hinamon siya ng kanyang follower na gumastos daw siya ng 1,000,000 sa loob ng isang araw. Walang kakabog-kabog siyang umoo agad. Sabi niya, pero yun nga, ipinakita niya sa isang video. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Ano. Actually, meron akong shinare na galing kay Mang Temyong. Kung babasahin natin. By the way, those people who haven't followed Mang Temyong, please do so. Dali lang, hanapin ko yung shinare ko kay Mang Temyong. Eto. Sabi ni Mang Temyong dito, talakay natin, guys. Sabi nga ni Mang Temyong, now reporter Eden is asking whether your statement in the vlog referred to a price of 7 pesos or a reduction of 7 pesos in the price of the rice. Your response under Secretary Claire, where did you make the statement? Was it in the press briefing or in your vlog? If it was in your vlog, does that mean it was merely a personal opinion meant for discussion outside of official channels? How do you clarify this distinction? You must choose PCO secretary or vlogger. You cannot serve two masters, nor can you have it both ways. A decision is necessary to avoid a conflict. Take the recent press briefing as an example. Your statement in your vlog are now being linked to your role as an undersecretary, prompting calls for an official statement. Will you assert that your views in the vlog are distinct from your official pronouncements? Will you differentiate between a personal opinion and a formal position in the press briefing? Clarity is crucial. Well, not only that, no, tama rin naman si Miss Eden doon sa kanyang sinabi, kung maalala nyo. Yung sinabi niya sa kanyang blog can really cause a conflict. Diba? And it will, at one point, reflect Malacanang, the palace. Diba? Oh. May mali bang point doon si Miss Eden? Wala. Tama siya sa kanyang mga sinabi. Bakit? Simple lang. Napakasimple lang. Alam niyo kung saan sumimple yan? Alam niyo kung saan lang sumimple yan? Tama naman yung sinabi dito ni Mang Temyong. You cannot serve two masters at a time. You can either be a vlogger or a USEC, but you cannot be both. Dahil kung anong sinasabi mo sa vlog mo will definitely drag the palace. Will definitely drag Malacanang. Diba? Siguro kung vlogger ka, opinion mo will something na wala kaming pakialam. Pero someone who is a spokesperson ng Malacanang, clearly, you have to put your acts together. Diba? Yung mga sinasabi mo ba dyan, meron tayong nabasa, no? Sabi ni Yuse Castro, wala daw kinalaman
ang Malacanang sa mga sinasabi niya? Pati ba naman dito sa sinasabi niya sa mga vlog niya? Hindi mo madadrag ang Malacanang tungkol dyan? Diba? Kasi kung paano mo inaatake ang mga Duterte sa mga press briefing mo, ganun mo rin inaatake ang mga Duterte sa mga vlog mo. Diba? Ang PNP ba kakasuhan ka ng Article 154? Gaya ng ginagawa niya sa mga aligned Duterte supporters? Sa pagpapakalat mo ng maling impormasyon? Imagine mo, may source ka na. Malinaw na malinaw, sinabi, reduction. Tapos sasabihin mo, 7 pesos per kilo gusto ni PRRD. Malinaw talaga sa sikat ng araw pag yung fake news peddler mo, Anticlet. Something that we do not expect from you. Nung nagba-vlog ka lang, nung broadcaster ka lang, you were highly respected. Pero simulan napunta ka dyan sa Malacanang, ano naman tinatawag sa'yo ng mga tao? Bobo tangang. Kanina lang may nakita ko, siraulo pa tawag sa'yo. Hindi ka ba nasasaktan niya? Paano ka nakakatulog sa gabi? Diba? Paano ka nakakatulog sa gabi? Yung kinikita mo ba sa Malacanang? Yan ba yung rason kung bakit kanila kinuha? Diba? Ang nakakaawa kasi dyan, hindi lang ikaw nasisira, pati yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Mas lalong nasisira dahil sa'yo. Tapos sasabihin mo lagi, walang kinalaman ang Malacanang. Well, unfortunately, you represent Malacanang. You are the spokesperson. Sa pagkakaalala ko nga ayaw ni Bongbong Marcos ng spokesperson. He wants to address everything na siya yung nagsasalita at hindi yung mga spokesperson niya. Pero bakit kanya nilagay? Para lalong ilubog si Bongbong Marcos? Diba? Tama ba yung sinabi mo? Na nangako si PRRD na 7 pesos? When in fact, ang sinabi niya, reduction. I really hope someone will really file a disbarment case against you. Huwag mo iasa sa akin yan, that hindi ko gagawin yan. But definitely, somebody will do that. Dahil na lang din sa mga pinagagawa mo. Anyway guys, kayo, ano masasabi niyo rito? Anong before, di ba? Parang ang hirap pa identify. Actually, sila Kayo, napakasipag na panoorin yung mga videos niya. Di ba? Matagal nang na-identify nila Kayo na nagpapakalat ng misinformation, disinformation to si Anticlet. Ngayon, ito, plain and simple. Di ba?